usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Ano ngayon? Ano ngayon? Ano ngayon? Ano ngayon? Ano ngayon? Mga napapanahong isyu, bubusisiin. Dito lang sa Ano Ngayon? Kasama ang bagong paborito niyong tandem, Ninyo Bonito at Chonke Benz. Ano ngayon? Ano ngayon? Alam ng taong bayan na hindi ako bratinela o spoiled brat dahil kilala nila ako simula nung ako ay nasa Davao pa, simula nung ako ay mayor pa, hanggang naging vice president ako. Kilala ako ng taong bayan na hindi ko inaabuso ang aking power at ang aking authority sa lahat ng mga opisina na nahawakan ko. Ang mga kaibigan ko, hindi naman sila galing sa political na pamilya, sa mga mayayaman na pamilya, sa mga powerful na pamilya. Sila ay mga ordinaryong tao lamang at yun ang kinalakihan ko. Isang ordinaryong environment ng isang ordinaryong citizen ng ating bayan. Sa palagay ko, hindi lang sanay ang iilan na mga miyembro ng House of Representatives na hindi nila makuha yung gusto nila at gusto nilang marinig na sagot. At hindi sanay yung mga iilan na mga representatives natin na sinasagot sila. Idol Chunky Benz, may tama si VP Sara. Sumagot naman siya, hindi lang expected ng mga representatives. May tatanong pa sila. Nasa isip na pala nila yung sagot. Tawag sa mga ganyang tao. Avaricious. Teka. Spell avaricious. Avaricious? Idol, pwedeng self-centered na lang. Ayan, mga self-centered na representatives. Hindi naman masamang magtanong tungkol sa pera ng taong bayan, di po ba, VP Sara? Siyempre, oo, nakalagay yan sa ating saligang batas na ang Kongreso natin ang merong power of the purse. Kaya nga, di ba, merong mga budget hearings at merong pagpasa ng budget mula sa House of Representatives at sa Senado natin, sa Kongreso natin. Kinikilala natin yan. Kaya nga, di ba, pumunta tayo doon sa Senate hearing, pumunta tayo doon sa House of Representatives na hearing dahil nagpresenta tayo ng budget. Ang ginawa ko lang ay sinabi ko, i-forgo namin yung question and answer. Napakalaga sa akin na malaman ng taong bayan ang Office of the Vice President budget proposal. Kaya nga, bago kami pumunta sa Senate, bago kami pumunta sa House, ay pinublish namin yung budget proposal namin sa aming website, sa Office of the Vice President, sa social media platforms namin. Ginawa namin siyang madaling intindihin. Wala naman palang tinatago si VP Sara. Nag-publish na nga ng mga bagay-bagay para malaman ng taong bayan kung para saan ang budget ng Office of the Vice President. Si VP Sara, walang itinatago. Pero yung mga congressman, meron. Meron? Budget ng President, gustong itago sa public. Let's watch this. That's was. I move that we terminate the budget hearing of the Office of the President. Is there a second I to the object, motion? Mr. Chair, Is let there me any explain the objection? objection. I object, Mr. Chair. Yes. Objection. Yes. Mr. Chair, I object dahil sabi po ng Presidente, all government agencies undergo the same process tuwing budget deliberations bilang sagot sa Office of the Vice President, Mr. Chair. So kung ganun, Mr. Chair, na ita-terminate natin ngayon yung deliberations, we are affirming ang pagiging brat ng Vice President. And in fact, Mr. Chair, pinapalabas natin na nagsisinungaling yung mismong Presidente na mag-undergo ng scrutiny, Mr. Chair. Please take back your statement na nagsisinungaling ang Presidente. No, Mr. Chair, that would depend on the decision of this committee. Kasi on record yun, Mr. Chair, sinabi yun ng Presidente, Mr. Chair.
Mr. Chairman, Yes. I move that we delete the statement nagsisinungaling ang presidente. That's very unparliamentary. So move, Mr. I did not say that, Mr. Chair. I said Okay, that order would please, depend order. on the actions of this Order. committee, Mr. Chair. Yeah, but we have to delete that portion where you're insinuating that there will be pagsisinungaling if we follow tradition. 48 are in favor and 3 are against. The motion is carried. The budget of the office of the president is hereby. Point of order, Mr. Chair. Yes, what is the point of order? Yes, Mr. Chair. Can you give us time to explain our vote why we object, Mr. Chair? Teka po, sandali lang po. I will recognize first Congressman Garin and then we will get back. The terms pagsisinungaling be deleted from the records. There is a motion. Is there I any object, second? Mr. Chair, and allow me to explain the objection. Again, kung babalikan natin yung Point records, of Mr. order, Chair, Mr. Chair. I have a claim. pending Wait, motion. wait. Okay. Idol Bonito, nakita mo yung teenager na medyo nasa gawing kanan? Representative din yan. Talaga? Congresswoman din? Hindi. Siya ang representative ng mga kabataan na nagmamasid sa mga nangyayaring kahihiyan. Oo nga. Nakakahiya ang Congress. Basta pondo ng Pangulo, sama-samang pinaglalaban. Kaya nga sila tinawag na kamara. Kamara? Kasi solid ang kanilang kamara diri. Sa diri. Why is it that from July 2022 to June 2024, Mr. Chair, ang dami pa ring violations, 42,000 victims ng forced evacuation, 105 victims ng extrajudicial killings, 75 victims ng frustrated PJK, 145 victims ng illegal arrest and detention, 63,000 victims ng indiscriminate firing, 44,000 victim ng bombings, and 3,400,000 victims of threat, harassment, and intimidation, Mr. Chair. Also, Mr. Chair, mas mabilis yung rate ngayon ng mga nagiging biktima ng enforced disappearances, yung mga desaparecidos under the current administration kesa sa former administration, Mr. Chair. Once again, all of these, alam natin, coordinated po yan ng National Task Force LCAC, of which yung chair mismo ay ang presidente. At ito ang popondohan natin through the 2025 national budget, Mr. Chair. Mr. Chair, gusto rin naming matanong, will the government go after those who aided Kibuloy? Kasi kung matatandaan, sabi ni former President Duterte, alam daw niya kung nasaan si Kibuloy, pero secret lang daw. Si VP Sara Duterte, sabi niya, nasa langit daw. Obstruction of justice ito. Imbis na nasa regular item, dapat personal benefits at ang budget para sa public health emergency benefits and allowances para sa healthcare at non-healthcare workers, nilagay ito sa UA. Kung ganon, nasa diskresyon ng Presidente kung saan ilalagay ang pondo sa ilalim ng UA. Pwedeng manipulahin ang program at program funds para magkaroon ng dagdag na source. Presidential pulpit po ito. Busisiin ang budget ng lahat ng ahensya, walang exemption, kahit na Office of the President pa yan. Isa dapat sa mga itatanong natin ay yung papalobong intelligence funds and confidential funds. Sa 10 billion na budget ng Office of the President, halos kalahati dito ay nasa CF at saka intelligence fund. So 4.56 billion. Kaugnay doon sa ill-gotten wealth ng family ng Marcos. May decision na kasi ang Supreme Court, natalo ang pamilyang Marcos dito sa bid sa Paway Complex. 576,787 square meters na inari nung panahon ng dating Pangulo Ferdinand Marcos Sr. na dapat na maibalik dahil ito ay public land. The manifestations of Congressman Manuel, Congresswoman Rosas, and Congresswoman Castro are well taken. Bakit takot ang makabayan Black Idol na punduhan ng LCAC? Kasi yung mga nirecruit ni Manuel na mga naging NP, bumabaliktad na sa kanya ngayon. Ano ang sabi ng mga kabataan naging NPA pero bumaliktad? Ano? NPA. Naging pulpul ako. Paano nag-sorry sa magulang? Paano? NPA! NPA. Nauto po ako. Sa unang tingin, parang tunay sila. Binabanatan daw ang budget ng presidente. Parang tunay. Lumitaw din ang kulay. Halata naman ang mga agenda. Si Manuel, kontra sa LCAC. Si Brosas, kontra sa Duterte. Si Castro,
naniningil sa Marcos wealth. Yung pangatlo ang genius. Ano? Si Castro? Bakit genius? Aba, gusto ng malaking baon bago makulong. Oo nga pala, convicted yan. Alam mo, Idol John Kemens, kahit anong gawin nila, ayaw na rin ng taong bayan sa kanila. Ang tawag mga galit na tao sa NPA. Ano? NPA, National Pain in the... Agoy! Ay, kung hindi mananalo ang party list nila, next election ang tawag sa kanila. Ano? Hindi na party list. Ano? Party lost. May umangat sa Congress sa budget ng EDSA. Hindi daw para sa President ay bakit double standard ang voltage ng congressman? Sino plakang makakayan lang at dinedma-dedma lang at kung maepal na puro din Ayaw na ng tao sa Makabayan Black. Sana itakwil na rin ng tao ang mga corrupt dyan sa House of Representatives. yung mga kurap sa House of Representatives, hindi sila kasama sa House of Representatives. They belong to Where? the House that represents the thieves. The Committee on Appropriations decided to recommend a reduced budget for the Office of the Vice President, and the reduction shall be split by the DSWD-AIX program and the DOH MAIFIP program. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Maliit lang yung opisina namin, maliit lang yung operations namin, kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit walang budget. Alam naman namin na kapartiyan ng pag-atake, kaya kami, tutuloy-tuloy lang din kami sa kailangan namin gawin para sa bayan. Kasi ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Parang kilala ko yung isa. Siya yung padrino ng mga mamabata. Ang dami nilang nadudugas. Di baling mandurugas, di naman naghihima sa rehas. Ano ngayon? Ibalin nangungulimbat, hindi naman inahabol ng batas. Ano ngayon? Doon sa budget hearing na nangyari noong August 27, nakita nyo na, meron na silang nakahandang PowerPoint presentation, meron na silang nakahandang audiovisual presentation, meron na silang nakahanda na script na binabasa, at yung isa pa nga na congresswoman na sabi niya, wala akong panahon, basta mahaba ito, hindi ko mabasa letter per letter. Pero kung makita mo, may nakahanda siya ng mga sagot sa mga sinabi namin sa Commission on Audit. Legal points na sinabi namin sa Commission on Audit. Bakit napakadelikado ng ginagawa na kinukuha ang mga dokumento ng hindi tapos at hindi final na audit. So kung makita mo, ganun yun, nakahanda sila. Makikita natin na let's stick to our plan at atakihin natin ito siya.